Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mga panig ng mundo kayo naroon, welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. At si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Sa araw na to ang topic ko ay Message from God, Tatay Digong, Hero at Anghel ng Diyos. Sinabi ni Kristo na suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig sila ng Diyos. Sapagkat maraming ang espiritu ang hindi naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Diyos na naglalakbay sa espiritu at katotohanan. Dahil maraming mga espiritu ang mga nasa panig ng demonyong si Satanas na sinungaling na silang naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At sa Ephesians chapter 6 verse 12, nasasaad dito, For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Sa Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, dahil yung aking katawan, templo yan ng Espiritu Santo, at ang aking katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. At ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang siyang totoong Diyos na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Ang Espiritu Santo na parati kong kasama, ang aking sinasamba, na aking amang espiritual, na siyang gumigising at nagbibigay ng buhay sa akin sa araw-araw, kaya ako umiiral dito sa mundo. Sinabi ni Kristo, Mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw, at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na bago pa man dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa ay may nauna pang kasaysayan. Na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Noong unang panahon, naging sentro pangkalakalan na pandaigdigan ang ating bansa at marami mga taga iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal dahil hindi pa uso ang pera noon. Kaya yung mga pumupunta sa ating mga taga ibang nasyon tulad ng Japan, ng mga Incheck, taga Malaysia, taga India, maging ang taga Persia, ay pumupunta sa atin para magpalit ng kanila ring mga kalakal. Honestly, ang ating bansa wala yang relihiyon. Ipinahayag yan ng banal na spirito na siyang Diyos na aking sinasamba na parating ko kasama, na ang ating bansa ay walang relihiyon. Yung mga ngalakal na pumupunta noon sa atin ay may mga kasamang misyonero ng relihiyon ng Islam. Sila ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. Dahil sa paglipas ng mahabang panahon, napadpad si Ferdinand Magellan na isang ring manlalayag na utusan ng hari ng Espanya. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan ay pinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa mga rebulto. Sinabi ng Panginoon, Huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Gusto kong ipabatid sa inyo na bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos. At ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating sambahin. Hindi ang rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Gawa ni Ferdinand Magellan ang ating bansa na dating malaya at mapayapa.
ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng relihiyon ng Romano Katoliko. Ang relihiyong Romano Katoliko ay kulto ng demonyong si Satanas na nandilin lang ng mga tao para lapastanganin ang Espiritu Santo na sumamba doon sa mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Honestly, walang idinulot na kabutihan ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, kundi ang paghihirap. At itong mga leaders ng Roman Catholic, feeling nila sila yung mga banal at na dapat sila ay iyong susundin, magbabow down ka lang sa kanila. Kaya ang mga pare, ang tawag nila sa sarili nila ay Father. Kasi ang tingin nila, sugo sila ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos. Yung mga pare, honestly, ay mga kampo ng kadiliman, sugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na ang sinasamba nila ay ang mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. At gumawa sila ng kanilang Holy Father na kanilang sinasamba at iniidolo na nandyan sa Roma na yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma, na anghel ng Diyos ng Espiritu Santo na namumuhay na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Honestly, naging issue yung about human rights noon ng mga Dilawan. Pero kay Tatay Digong sinabi niya, yours is human rights, mine is human lives. Kasi nga kay Tatay Digong, hate niya yung drugs kasi yung drugs marami ang iniiga yung utak ng tao at ginagawang zombie. So yung kahit mga mahal nila sa buhay, nire-rape nila at pinapatay. Yung katawan nating mga tao, sagradong tahanan niya ng Diyos, ng Espiritu Santo. So yung halayin mo yung katawan ng kapwa mo at patayin mo pagkatapos mong halayin at lapastanganin, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. So si Tatay Digong ay isang anghel ng Diyos na sinugo ng Diyos na mamuno sa ating bansa para pangalagaan ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Dahil kay Tatay Digong, maraming mga krimen ang nawala, maraming mga naglalaki ang pangalan ng tao ang kanyang pinangalanan na mga magnanakaw. At marami ding mga tao na hindi nagbabayad ng tax na yung mga mayayaman ang halos nag-down kay Tatay Digong para magbayad nung si Tatay Digong ang pangulo sa ating bansa. Ngayon na si Tatay Digong ay wala na sa kanyang posisyon para mamuno sa ating bansa at si Bongbong Marcos na ang naging pangulo, yung mga Dilawan at yung mga kampo ng kadiliman na kalaban ni Tatay Digong ay naghahari-harian na naman sa ating bansa. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders ay mga Illuminati at mga oligarko na silang mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa, na nanakop sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga naghahari-harian at naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa na nagmamanipula sa politika ng ating bansa. Ang kalaban ni Tatay Digong ay siya ring kalaban dati ni dating late President Ferdinand Marcos. Ang Roman Catholic leaders at American leaders na silang mga kampo ng kadiliman na dumating sa ating bansa na nanakop sa ating bansa. Ang mga Dilawan, puppet yan ng mga Roman Catholic leaders at American leaders sa silang mga demonyo na naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipinapahayag ko sa inyo na yung katawan ni Tatay Digong, templo rin niya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, alam niya na si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya na si Tatay Digong ang naging pangulo, maraming mga nabago. Kahit yung mga tanimbala, laglagbala sa ating paliparan, sa ating bansa, napatigil yan ni Tatay Digong. Maraming mga katarantaduhan na ginagawa dyan sa politika, sa ating bansa, sa ating gobyerno,
yung mga demonyo, mahirap talagang linisin yung ating gobyerno eh. Kasi ang naghahari sa government natin, ay nagmamanipula sa politika, ay mismo yung mga demonyong nanakop sa ating bansa, ang Roman Catholic at American leaders. Yung Smartmatic, hindi naman yan sa atin eh, na yung pag magbobotohan, hindi mismo yung ano ng tao. Gawa rin niya ng pag-aari ng Amerika ang Smartmatic. So, ang Smartmatic, kayang laruin yan ang resulta kung sino ang nanalo. Kayang dayain. Kasi ang mga Amerikano ay mandaraya, user, magnanakaw, at mga kampo ng kadiliman. Ito yung kalaban ni Tatay Digong, ang Roman Catholic leaders at American leaders. Ang Roman Catholic leaders, honestly, minumura yan ni Tatay Digong. Sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pari ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, ang Diyos ng mga pari ay ang demonyong si Satanas na pumapanik sa masasama. Kaya itong mga Roman Catholic leaders, protector yan ng mga demonyo. Tulad niyang si Ka Eric, na inilalabas niya na ang mga pare at mga madre ang nagsusuporta dyan sa mga NPA para manggulo sa gobyerno. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, kundi pagpapahirap, kadiliman, at yung bansa natin ay inulubog sa kahirapan, maging ang Amerika. Ngayon si Tatay Digong, siya yung isang espiritong magdirigma na kumakalaban dito sa mga demonyo. Ngayon wala na siya sa pagkapangulo, at si Bongbong Marcos ay tanga dahil nga bobo si Bongbong Marcos, wala yung common sense, underdesaya, kupal. Honestly, yang si Bongbong Marcos, puppet na rin yan ng mga Amerikano, ng Roman Catholic leaders, maging ng mga dilawan. Kasi si Enrile, Juan Ponce Enrile, kinuha niyang Chief Legal Counsel na siyang advisor niya. Si Juan Ponce Enrile, honestly, hudas yan eh. Ulupong yan na nagtraidor sa ama ni Bongbong Marcos. Pero itong si Bongbong Marcos, walang common sense. Tinuklaw na siya ni Juan Ponce Enrile ang kanilang angkan. Nagpatuklaw pa uli siya. Kaya ganang katanga ang ating presidente sa ating bansa ngayon. Walang utak. Umaayon siya sa kung anong dikta lang ng mga demonyo na nakapaligid sa kanya. So si Bongbong Marcos, hindi siya mabuting pangulo. Isa rin siyang demonyong pangulo. Masama siyang pangulo. Kaya yung mga tao sa ating bansa, pinaghihirap din niya ang pamumuhay. Yung pangako niya na pulpul, hindi niya natutupad dahil ganun ang bunganga ng sinungaling ng demonyong si Satanas. Matamis ang pananalita, pero makikita mo sa gawa na ang kanyang mga gawa ay masama. Honestly, kailangang patalsikin din yung si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon at ibalik si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong, ang isang pangulo na talagang makikita mo na may pagpapahalaga at pagmamahal sa kanyang kapwa. Yung si Bongbong Marcos, wala yang alam eh. Kasi lumaki nga yung spoiled brat. Dahil nga kahit yung tatay niya, nung nagkaroon na ng kudita sa ating bansa na pinagkaisahan na si dating late President Ferdinand Marcos ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. Hinahanap ni dating late President Ferdinand Marcos si Bongbong kung nasaan na dahil nga nagkakagulo na. Then dumating tong si Bongbong nakasuot ng damit na pang sundalo. Sabi ni Bongbong sa kanyang ama, lalaban daw siya. Sabi ng tatay niya, anong alam mo sa pamumuno? Wala ka namang alam kundi party-party lang. Alam ni dating late President Ferdinand Marcos na ang puso ng kanyang anak ay yung kalayawan lang. Wala siyang alam sa pamumuno. Kaya yung ating bansa magulo ngayon, gawa nga ng puppet si Bongbong Marcos ng mga Amerikano, ng mga Roman Catholic leaders, gawa ng nitong si Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile, puppet din niya ng mga Amerikano at ng Roman Catholic leaders na siyang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan
ng Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa, wala silang idinulot na kabutihan. Maging ang mga Amerikano, wala din sila idinulot na kabutihan sa ating bansa. Tapos, yung mga dilawan, inidulo nila yung mga demonyo na silang nanakop sa ating bansa. Yung mga dilawan, masasamang espiritu na rin ang nasa kanilang katawan. Nasa panig sila ng demonyong si Satanas. Ngayon, itong si Tatay Digong, pinagkakaisahan nila. Pero hindi nila kayang pabagsakan si Tatay Digong kasi yung banal na spirito na nasa katawan ni Tatay Digong, yun yung Diyos ng katotohanan, ng hustisya at ng katarungan. Honestly, sinabi ni Tatay Digong, yung napanood ko kasi yung video din niya na yung gigibain niyang simbahan ng Romano Katoliko. Yung isang vlogger, sa vlogger na yun ko kasi nakita yun na dilawan, sinabi niya na hindi daw magigiba ni Tatay Digong yung simbahan ng Roman Catholic. Pero nag-comment ako doon sa vlogger na yun. Sabi ko, hindi maano ni Tatay Digong, pero wawasakin niya ng Holy Spirit. Dahil yung simbahan ng Romano Katoliko, kulto yan ni Satanas na siyang demonyo na nanakop sa ating bansa. Yung mga Roman Catholic leaders. Hindi sila sugo ng Diyos, sugo sila ng demonyong si Satanas. So, yung Roman Catholic na simbahan natin na yun ng mga Espanyol, honestly, taong bayan ang wawasak dyan. Bawat katawan ng nating mga tao, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi yung mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At yung mga pare, hindi yan ang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. So yung mga tao, kung makikita nila ang katotohanan, magsisisi sila at magbabalik sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang kanilang sasambahin. Yung mga ribolto, wala na yung value. Hindi yan sasambahin ng mga tao. Dahil alam nila ang katotohanan na nagbibigay ng buhay sa kanila ang Espiritu Santo. So, kapag inibig nila ang Espiritu Santo, yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin na yan ng mga tao. Wawasakin na yan. So, itong mga pari, mawawalan sila ng tahanan. Mawawalan na sila ng value at hindi na nila mamaninipula ang politika. Hindi na nila pwedeng diktahan ng tao dahil yung mga pare, tao din lang sila katulad natin. So, wala silang power over sa atin dahil ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Yung kanilang sinasamba na ribolto, santo-santo, Diyos-Diyosan, wala yung power over sa Holy Spirit na nasa katawan nating mga tao. Kaya yung patungkol sa relihiyon ng Romano Katoliko na mawawasak yan, I think in 25 years na yung sinabi ni Tatay Digong. Honestly, soon. Wawasakin yan ng taong bayan. Yung simbahan ng Romano Katoliko. Dahil yan yung sinasabi ni Kristo na mga bulaang propeta. Ang puso ng mga yan, wala sa banal na spirito, wala sa Espiritu Santo, wala sa Diyos. Ang spirito ng mga leaders ng Roman Catholic ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Walang idinulot na kabutihan ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Which is hindi kinalulugod ng banal na spirito, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating sarili, na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, ipinagbabawal nga yun ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin nyo sa lupain, sa inyong lupain. Ako ang inyong Diyos. Yung ribolto ng santo-santuhan na dinala ni Ferdinand Magellan, hindi yun nakahihigit sa Espiritu Santo na nasa ating katawan. Yung ribolto, inukit nga yun ng kamay ng tao Wala yung kakayahang lumikha ng kanyang sarili. Nalikhain niya mismo ang kanyang sarili. Bakit masasambahin yung ribolto? Hindi naman yun ang nagbibigay ng buhay sa tao. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto at santo-santuhan. Honestly, si Tatay Digong ay isang spiritong mandirigma na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Kaya sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos niya ay may common sense. Full of common sense. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong ay mismo ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa katawan nating mga tao.
Kailangan na ng mga tao na mag-repent, magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. At yung mga kampo ng kadiliman ay mawala ng power na manipulahin ang politika sa ating bansa. Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa na sumikil sa kalayaan ng ating bansa. Ito sinabi to ni Tatay Digong. Kasi si dating late President Ferdinand Marcos gusto rin niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Sinabi ni Tatay Digong, tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos. Kailangan nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyo na silang mga nanakop sa atin. Tulad ng Roman Catholic at ng Amerika. So kapag wala na yung mga rebolto tong santo-santuhan ng mga Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, yung ating bansa, honestly, muling ibabalik ang pangalang Maharlika. Dahil yun naman ang totoong pangalan ng ating bansa. Maharlika at hindi Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan. Kasi yung mga Espanyol, binura nila yung pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas. Ay sinunod doon sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang ating bansa. Ngayon, kapag ibinalik na ang pangalan ng ating bansa na Maharlika, babaguhin ng Espiritu Santo ang ating bansa. Kasi yung mga simbahan ng Romano Katoliko, yung lupa na tinitirikan nila, ibabalik yan sa gobyerno. So, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa ating katawan, ang gagabay sa ating mga tao sa ating bansa para linangin muli ang ating lupa. Magtanim ng mga puno, linisin ang mga karagatan, yung pahalagahan ng mga kabundukan, yung mga flooding na nangyayari, may ibsan niya ng solusyon kasi bibigyan mismo ng Espiritu Santo ang mga tao ng kaalaman at karunungan kung anong tama at mabuti. Yung mga masasama, nalupig na yan malulupig na yan yung Roman Catholic leaders at saka American leaders. Si Tatay Digong ay siyang isang anghel ng Diyos na itinayo ng Panginoon dyan na mamuno noon sa ating bansa. Na pinagkaisahan siya ng mga Amerikano, ng Roman Catholic leaders, pero hindi siya napadown ng mga Roman Catholic leaders at American leaders nung si Tatay Digong ang Pangulo. Magpasa hanggang ngayon, tinitira si Tatay Digong ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, nina De Lima, nina Trillanes, nina Risa Hontiveros, yung mga ulupong na yan, yung mga dilawan, nagsasama-sama kasama ang mga Amerikano. But bakit nyo ba iidolohin ng Amerikano? Ang mga Amerikano nga ang nanakop din sa ating bansa, kampo ng kadiliman ng Amerika, maging ang Roman Catholic leaders. Yan ang mga tao na patay ang kanilang buhay spiritual. Hindi nila ginagamit ang utak nila para makita kung anong pagkakaiba ng mga gawa ng Roman Catholic leaders at ng American leaders at ng mga dilawan at kung ano ang pagkakaiba ng gawa ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kahit isa siyang tao lang na lumalaban dito sa mga Amerikano at sa mga Roman Catholic leaders sa tingin ng iba. Pero yung katawan ni Tatay Digong, templo yun ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong para lumaban. Si Tatay Digong ay anghel ng Diyos, anghel ng Espiritu Santo na nangangalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Itong mga dilawan, honestly, bilang ng mga araw ng mga yan. Ang Roman Catholic leaders, bilang ng mga araw ng mga yan. Ang mga Amerikano na leaders, napakialamero sa politika sa ating bansa, bilang na rin ng mga araw ng mga yan mawawalan sila ng power over sa atin, sa ating bansa. Kasi, maraming tao ang tatalikod sa mga demonyo. Kasi wala namang idinulot kayong mga tao sa ating bansa, suriin nyo. Binigyan tayo ng utak ng Diyos. So, dapat alam nyo kung ano yung mga gawa, kung sino yung mga taong talagang masasama. Honestly, ang Roman Catholic leaders na nakop sa ating bansa, wala yung dinulot na kabutihan, hindi kahit ang mga tanong sumamba sa rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, which is hindi yan kinalulugod ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na nanasa sa ating katawan, dahil ang Espiritu Santo
nananahan sa ating katawan ang siyang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, hindi yung mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas. Kulto ng Antikristo na hindi sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, kundi bagkus ay kanilang nilalapastangan ang Espiritu Santo, na siyang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Amerika, honestly, hindi naman nila sinasamba rin ang banal na spirito. Ang sinasamba nila yung kanilang dolyar. Kung titingnan nyo yung pera ng Amerika doon sa likod ng pera nila, nasasa doon, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin ka. Hindi ka pwede magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos, nag-iisang amang espiritual, na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang dapat nating sambahin, ibigin at paglingkuran. Yung pera, yung dolyar ng Amerika, nilikha lang yun ng kamay ng tao. Wala yung power na magbigay ng buhay sa atin. Ang pera, kapag binigyan na ng sakit ng Panginoon ang tao, hindi kayang pagalingin ng mga doktor dito sa lupa ng pera, ng gamot, ang katawan ng tao kapag binigyan niya ng sakit ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo ayaw kanyang pagalingin, hindi ka gagaling. Kaya, ang labanan dito sa ating mundo ay Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Kristo na kung anong magaganap, ay nagaganap na sa ating mundo. Naglalaban-laban na ang mga bawat nasyon. Kasi nga, ang Amerika, ang pinaka-bis na bansa na pakialamero sa politika ng ibang nasyon. Gusto ng Amerika na dinidiktahan at minamanipula ang bawat leaders ng bawat bansa. Ang gusto ng Amerika, lahat ng leaders sa buong mundo ay mag-bow down sa kanya. Pero nagkamali siya kay Tatay Digong. Dahil alam ni Tatay Digong ang totoong kasaysayan ng ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, pinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Sinakop din tayo ng mga Espanyol. Ito yung nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Mga demonyo at kampo ng kadiliman, ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan at ng itong mga Amerikano na napadpad sa ating bansa. Mga kampon sila ng kadiliman. Sila yung dapat lupigin. Kaya yung mga tao dito sa ating bansa, gumising kayo sa katotohanan. Templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Ipinahayag ito ni Kristo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. At kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay lilisan na dito sa mundo dahil mamamatay yung katawan ng tao at ibabaon lang yan sa lupa. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ay kalaban ni Tatay Digong, na naging kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos. Ngayon, kalaban din nila si Kibuloy kasi kung sino yung malalapit kay Tatay Digong, pinupuntirya yan ng Roman Catholic leaders at ng American leaders at ng mga dilawan. Hindi nila mapuntirya ng todo si Tatay Digong dahil si Tatay Digong talagang palaban yan matapang siya. Espiritong mandirigma talaga siya. Nakilala nga si Tatay Digong the Punisher. Kasi nga, siya yung, pag alam niyang mga tarantado yung mga tao, pinarurusahan niya. So, si Tatay Digong, known as a spiritual warrior. Hindi siya known as a devil, na katulad ng mga Roman Catholic leaders. Maraming mga pare, honestly, mga nanghahalay ng mga inosenteng tao. Maraming pare, mga rapist, mga baklat, pedophilia, na binababoy yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan ng tao, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo ng Diyos. So kapag hinalay mo yung kapwa mo dahil uhaw ka sa tawag ng kamundo ng kalaswaan,
winalanghiya mo, hindi yung mismo yung tao na yon, kundi mismo yung sagradong tahanan ng banal na spirito ng Diyos. Dahil pinag-interesan mong halayin yung kapwa mo. Ang mga pari, honestly, yung Roman Catholic leaders, mga kampon sila ng kadiliman, hindi nyo dapat sila iduluhin. Bagkus dapat nyo silang ipunin, bigkisin at sunugin. Kasi yun ang sinasabi ni Kristo nung patungkol sa parable of the weeds. Kung anong magaganap sa panahon ng harvest. Kasi nga nung sinabi ng Panginoon, nung nagtanim ang Panginoon ng kabutihan, kasi yung ating bansa noong unang panahon, wala naman yung relihiyon eh. Malaya ang ating bansa. Ang ating bansa ang lupang hinirang ng banal na spirito. Ang mga tao sa ating bansa, mahal yan ng banal na spirito. Kaso, nung dumating tong Roman Catholic leaders at American leaders, nagsimula na. Dahil yung Roman Catholic leaders at American leaders, sila yung masasamang damo na napadpad sa ating bansa. Na dinala ng demonyong si Satanas para maghasik ng kadiliman at papaghirapin ang pamumuhay ng mga tao. Honestly, walang idinulot na kabutihan ng Roman Catholic leaders at American leaders na nagmamanipula na sa politika ng ating bansa. Kita nyo, maraming mga tao ang umiiyak na at nagreklamo na sa halip na ang bilihin ay pababain ni Bongbong Marcos, pinapataas ni Bongbong Marcos ang presyo. Kasi nga, mga Amerikano at ang Roman Catholic leaders na mga kampo ng kadiliman na nakakop sa ating bansa nagmamanipula ng politika sa ating bansa. Kailangan nyo nang gumising sa katotohanan. Mag-repent na kayo. Magbalik loob kayo sa Espiritu Santo. Para yung ating bansa mamuhay ng may kalayaan at kapayapaan na nagmula sa banal na spirito. Kapag mas inibig nyo ang banal na spirito, yung Espiritu Santo na sa ating katawan, yung bunga ng Espiritu Santo, maghahari yun sa ating puso. Mawawala yung inggit, kasi ang mga Amerikano, inggitero yan eh. Ayaw ng Amerika na sila yung malalamangan. Kaya nga, nung si dating late President Ferdinand Marcos pa ang Pangulo, ayaw ni dating late President Ferdinand Marcos magpadikta dahil alam niya na maganda ang kanyang ginagawa. Nakikita niya ang kanyang mga mamamayan ay nagiging maayos ang pamumuhay. Itong mga Amerikano, ayaw nilang na sila nalalamangan. Ang ginawa niyan, pinabagsak nila si dating late President Ferdinand Marcos. Para yung mga presidente na ilalagay dyan ng mga Roman Catholic leaders at American leaders, puppet nila na kaya nilang utu-utuin at manipulahin kung anong dapat gawin. Dinidiktahan ang presidente ng mga Roman Catholic leaders at American leaders. Pero pagdating kay Tatay Digong, pumalya sila. Minumura ni Tatay Digong Roman Catholic leaders, pati ang American leaders, sinasabi ni Tatay Digong mga ipokrito. Honestly, mga ipokrito ang mga nanakop sa ating bansa. Mga magnanakaw. At silang totoong diktador, hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Gawa ng Roman Catholic leaders, sinakop tayo ng mga Espanyol. Gawa ng Amerika, yung ating bansa ay namuhay din sa kahirapan. Dahil yung Amerika, user yan. Ginamit din ng Amerika ang ating bansa para makipaglaban sa mga Hapon. Ginawa nilang battlefield. Ang ating bansa ang mismong winasak nung World War II. Nung naglaban ang Hapon at ang Amerika. Dahil ginawa tayong allies ng Amerika. Ito yung katotohanan. Kailangan nyo nang gumising sa katotohanan. Ang Roman Catholic leaders at American leaders na nagmamanipula sa politika sa ating bansa, nakikialam sa politika sa ating bansa, ay mga kampo ng kadiliman na dapat nyong lupigin. Honestly, si Tatay Digong ay hero, a spiritual warrior, at anghel ng Diyos. Dahil yung kanyang katawan, templo yan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ay naglalakbay sa spiritu at katotohanan. Ipinaglalaban niya ang karapatan nating mga tao sa ating bansa. Hindi tayo dapat pumayag na maging alipin ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kailangan nating lumaban at ipaglaban ang katotohanan.
ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, hindi yung mga ribolto, santo-santuhan ng mga pari. Ang mga pari ay mga ahas, mga ulupong, nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Lulupigin ng Espiritu Santo ang relihiyong Romano Katoliko. At kailangan ng mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo kung gusto nilang patawarin ng Espiritu Santo ang kanilang kasalanan at ang kanilang kaluluwa ay maligtas. Yung mga tao na mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo na pumapanig dito sa mga demonyo, sa Roman Catholic leaders at sa American leaders, kasama sila sa bibikisin at lulupigin. Na siyang ipinapahayag ni Kristo doon sa parable of the weeds. Kasi itong Roman Catholic leaders at American leaders, maging yung mga dilawan, pumanig sa mga masasama na nanakop sa ating bansa, ay silang lulupigin ng taong bayan. Kaya yung sina Trillanes, Leila de Lima, sina Luisa Hontiveros, mawawala ng mga yun ng power sa government. Kasi yung kanilang idol, yung mga Roman Catholic leaders at saka yung Amerika, mawawalan ng power sa ating bansa. Dahil yung mga taong bayan, lalaban para ipaglaban ang katotohanan. At yung ICC leaders, wala rin yung magagawa. Dahil lalabas talaga yung history din sa ating bansa kung bakit tayo namuhay sa kadiliman. Dahil sinakop ang ating bansa ng mga demonyo na dumating sa ating bansa, yung Roman Catholic na relihiyo na dinala ni Ferdinand Magellan at ng mga Amerikano. Si Tatay Digong ay isang hero at anghel ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito sa aklat na to. Para patotoo, ipakita ko sa inyo. Si Tatay Digong ay isang hero, spiritual warrior na siyang ipinahayag ko rin dito. Naririto ang pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. Tapos ang laban. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye. Thank you.